Samahan nyo kami na umahon sa Sampaloc at madali lang naman ang rutang ito. Sinimulan namin lumusong pagkatapos umahon sa Tagaytay. Picture lang kami dito saglit sa view deck at aahon ng konti bago lumusong ng diretso. Makalipas nga ng ilang saglit ay nasa paanan na kami ng Sampaloc at paahon na kami. Ang first 3 km nga pala ng Sampaloc ang pinakamahirap na merong 7 to 8% na average gradient. At ang buong ahon na ito ay 12 km lamang na merong 650 meters na elevation gain. Sinasagad ko nga ang mga siko ng Sampaloc para malaman ko kung gaano talaga katarik ang ahon dito. Yung first 3 km nga pala talaga ng Sampaloc ay matarik-tarik. Chill ride nga lang pala kami dito at may average speed na 14 kph. Pero bago ang arco ay 10 kph lamang ang average speed namin. Sinagad ko nga ang siko dito at 18% na gradient ang nakuha ko. Naandito na nga kami sa arco ng Sampaloc at madali na ang mga ahon. Banayad na lang at umaabot lang ng mga 6% ang average gradient. Wala ka masyadong titisin sa ahon na ito kumpara sa Blackwall o kaya ay Sungay. Kaso nga lang ang ahong ito ay mas mahaba pero mas banayad. Kaya ang Sampaloc ay isa sa paboritong ahon ng mga climber. Habang pataas na nga pala ng pataas dito sa Sampaloc ay konti-konti talagang magiging banayad ang mga ahon. Naandito na kami sa recovery ng Sampaloc at ang view deck nito. Pero dediretsuhin na lang namin ito dahil ito ang pinakamadaling parte ng ahong ito. Konting matatarik na ahon lang at lalaro na sa 2 to 4% ang gradient na makukuha mo dito. Ayun ay ang pagkatapos ng recovery at ng view deck. Konti na lang naman ang mga titisin mo dito at makakarating ka na sa tuktok. Pero bago ang mga yan ay paparanasin ka muna ng mga 6% gradient. Naandito na nga kami sa tuktok at magpapahinga lang kami dito saglit. Madali lang naman ang ahon na ito lalo na kung malaki ang plato mo sa likod. 69 km nga pala ang nakuha ko mula sa amin.